Okay lang. Ganyang kalakas kasi ilang sold out shows na tayo this month. Lahat! Lahat ng mga shows ng live recording ay sold out. Maraming salamat sa lahat ng Cool Pals. Ayan tayo kalakas. Andito na ang Cool Pals natin! Mga yung taga-UK, sabi niya, gago! O, may taga-UK. Oh, meron dyan, oh. Yan. United Kingdom of Cavite. Of Kawit. Bigyan ng scramble yan! Citizens of Kawit. Welcome to the Cool Pals! Episode 938. Exclusive. On Spotify. Ayaw tumigil eh, no? Ayaw tumigil. Moment ko to eh. Moment eh. Ano, ba't naman yan ang naisip mong pempem? Kasi galing tayo ng Cavite dahil doon nakita natin kung saan unang itinaas ang bandera ng Pilipinas. Nakita niyo yun? Saan ba? Yes, yung dating McDo. Gagi! Hindi sa bahay ni Aguinaldo! Hindi sa bahay ni Aguinaldo! Pinayuan ng McDo eh. No? Hindi! Meron pa! Yung kulay puting bahay na daanan natin sa akin yun. Ganda nga eh. Oy, maraming salamat sa Thank mga you. taga-Cavite. Oo. Yes, maraming salamat dahil nakita natin na sumugod talaga yung mga hindi taga Cavite sa Cavite. Kami umabot, galing Malolos. Oo, nakamotor daw. First time ko makapunta dun sa Cavite City. Kasi akala ko parang may nakikita kayong di bang parang isla pag Manila Bay. Oo. Yung pala yun. Akala ko Palawan eh. Hindi ba kayo nakapunta, ano? Hindi ba kayo nakapunta nung field trip dun sa bahay nila Aguinaldo? Kawit kasi yun. Hindi siya Cavite City. Hindi siya Kawit. Cavite City. Medyo mga 10-15 kilometers pa. Ano Cavite yung puti City. na bahay doon? Yun yung Aguinaldo's Ride. Uy, teka lang, may sumas. Hindi pa natin na-introduce pala. Ang ating... Waze ba yun? Hindi, Waze? pinagsasalita. Hindi pala natin na-introduce yung ano natin. Totoo taga Cavite. Expert sa Cavite. Palakpakan natin lahat. Muman Muman Reyes. Reyes. Hindi! Man. Muman, nakapagpakita ka na ba? Ito, anong pakiramdam mo, Muman, dahil naipakita mo na ang puwet mo sa wakas sa mga Caviteño? Nakaisang mayor na ako, so 14 to go. Bigyan po kami ng pasensya kay Mayor Chua at kay Konsehal Jet Barrera sa nilabas na puwet ni Muman. Pasensya na po kayo. Gusto siyang Hindi alam, pero papaling ko kasi. May kulay pula na dot eh, no? Sa pisngi. Go signal na lang, sir. Ang saya, inabot siguro may 1,000 mga taga-Cavite ang nandoon. Daming walk-ins. Oo, salamat. Ang susunod na pupunta natin Singapore, March 1. Sa lahat ng mga cool pala Singapore, nandiyan kami March 1. Bili na kayo ng ticket kasi konti na lang. From Cavite to Singapore. Singapore. Yan talaga Oo. yung trajectory ng isang addict na nagbago. Dahil bawal na yung Oy! drugs sa Singapore eh, di ba? Oo. Speaking of bato, yan ang nakasave ng araw ng isang Cool Pals na nanood sa Montano Hall dahil nung pauwi na, nalaglag yung sasakyan niya sa isang gutter. So nagtulong-tulong yung mga Cool Pals na Patitanya. pati Tanya Macoba, nagtulong-tulong na. Hindi yung gagawin ni Bruno Mars. Never! Never ginawa yan ng Bini. Nag-usap yung mga Bini, uy, may na-stock na kotse. Ang gagawin natin, girls? Ay, tulungan natin. Never sinabi yan. Gagawin yan. Oo, so nagtulong-tulong kami. Sila, yung Cool Pals Prod team. So nag-isip sila, paano natin iaangat to? Kasi sumayad na yung ilalim ng kotse. Oo. Cavite. Bato. Nagpatong-patong ng bato. Tangina nyo, nagpatong-patong ng bato. Ang lalaki ng bato! Oo. Ang lalaki! Sabi niya, tanggalin natin sa foil. Alin? Yung mga bato, pinagpatong-patong lahat ng bato. Bato! Ano na nangyari doon? Ano nangyari? Kasi may, di ba, merong exit. Tapos may isang mataas doon na gutter.
tanga eh. Hindi. Sorry. Kahit ako, muntikan na ako eh. Oo. Walang Walang harang kasi. Nakakadito. Kala mo exit, pero yung pala, step. So, Ano yan? Yung taas niya, mga 3 feet. 2 feet, 2 feet siguro yung mga taas niya. Tapos ang sasakyan niya, Bios, tapos medyo naka-lowered. Ito yung audience, no? Audience. oo, nanood. Nakakatawa. Kasi napasalamatan natin siya dahil nung na-aksidente siya doon, wala nang na-aksidente pa. Wala na. Siya ang alay. Hindi, nakakaawa din kasi parang uminom ng suka eh. Ang putla na niya. Kasi feeling ko baka iniram sa papa niya. Kawawa. Pero ang ganda na. Ang ganda ng moment kasi nagtulungan lahat. Tapos yung Tanya, nasa Tanya yung huling bato. Kasi yung kanang gulong, nakalsohan na lahat ng bato. Yung isang gulong, hindi ko makapit. Tapos sakto tumatakbo yung isa sa Tanya, may hawak na bato. Pagulungin natin Ito ba ang batong hinahanap niyo? Tapos kinabit, umatras o naangat. Ang ganda. Sa'yo, tapos ibinalik namin ulit kasi hindi nakuha ng video eh. Abangan nyo sa vlog. Walang Abangan nyo joke sa lang, vlog. tinulak namin ulit. Ulitin natin, hindi nakuha sa video. Nakita ko nga yun eh, dumaan ako eh. Tapos dumaan ako doon sa tamang daanan. Sabi ko doon sa huminto muna ako, sabi ko doon sa na-accident. Sabi niya, mas okay dumaan dito. Tapos umalis ka na, no? Tapos umalis ka na. Sabi ng driver, kupal pala talaga siya eh. No? Kala ko karakter lang. Yan talaga ang mga nangyayari sa Cavite. Kaya nag-imbita tayo ngayon ng talagang totoong taga Cavite. Oo. Kaya palakpakan natin lahat si Muman Hindi. Palakpakan naman natin si Sir Eros Ataya. Natubong Cavite talaga. Saan po kayo? Cavite City, doon ako pinanganak. Ah, Sa talaga? Kalimani, yung nakikita yung island na akala nyo Palawan. Oo. Doon talaga ako nakatira. So yung bahay namin, hindi pa uso yung commercial noon na naligo ka na ba sa tambak ng basura. Doon na kami nakatira. So lahat ng sustansya at dumi namin, pasensya sa mga kumakain, doon diretso sa dagat. Kaya pala. Kaya ang tataba ng isda doon pare. Ang ibig sabihin niyo po ba sa dumi ay tae? Ha? Ano? Pasensya sa mga kumakain. Sige. Kainin mo na yung nachos mo. Huwag mo kalimutang isausaw sa ground beef, ha? Kung hindi mo alam kung ano yung tsura ng ground beef, yun yung parang tae. Ayun na yun. Suso ka na ba? Sir Eros, Lahat na nandito, order ka ng ground beef. Sir Eros, kwenton mo naman kami kung ano pa yung panahon nung hindi pa masyadong develop ang Cavite City. Nung bata ako, usong-uso. Hindi pa uso yung Bantay Bata 163 tsaka yung protection ng mga bata. Yung wala pang karapatan ng mga bata. No? Pagpesta sa... bata ako, no? It's around 40 or 45 years ago, no? 50 na ako, eh. No? Pagpesta sa amin, yung mga bata, mga 5 years old pababa, 3, 4, 5, akyat yung mga bata dun sa stage. Tapos gagawin ng matatanda, bibigyan ng dyaryo. Sorry, pero yung contest ng mga bata doon, patigasan ng titi. So yung batang may pinamatigas sa titi, may premyo, no? So sa amin, yung macho shit image ng Cavite, nung panahon na yun, buhay na buhay talaga kasi Nardong Putik, yung mga gano'n, yung mga pelikula ni Revilla, ni Revilla Senior. Sino po nagpapalaro ng patigasan ng tito? Mga matatanda, yung mga old timer, yung mga matatanda. Sino yun, Rems? Tingin mo kung sino bang nagpapalaro? Sino mga judges? Si Nardong Burat. Sina Boy Ticol. Si Totoy Tarugo. By the way, si Sir Eros Ataya, isa pong Palangka Award winner. Multi-awarded author, professor, and journalist. Ang pinanalo po niya sa Palakay Awards ang pinakamatigas na titi. 45 years ago! Masasabi niyo ba na malaki ang impluensya ng ganyang kinalakihan sa pagiging Feeling ko isang lahat ng manunulat? sinusulat ko may DNA
ng mga kababata ko, kaibigan ko, kamag-anak ko doon sa Calimarino, kung saan ako lumaki sa Cavite City. Hinihiram ko yung mga kwento nila, yung mga karakter nila. Sila ba yung nasa 30 Virgins na sinulat mo? Iba pa rin to. Yung ibang kwento doon, yung ibang characters doon. Nandun sa 30 Virgins, nandun sa Etot, nandun sa Intoy Shokoy ng Calimarino. Ay, nakalimutan ko pala tanungin sa kung sumali kayo sa patigasan ng ticket. Disqualified ako eh. Bakit nilabasan? Nilabasan. Bakit kayo disqualified? Tsaka anong criteria para malaman na ikaw yung pinakamatigas na mga? Magsasabit sila ng isang... Kaldero ng kanin. Oh, yung Hinduyo mo ko, yun yung panalo. ang first round natin ay Aratilis. Ato na po. Kaya. Ang third round ay Hollow Black. Wow! So, yan. Sa mga influence ng Cavite sa inyong mga sinulat. Yung sa amin kasi, di ba, magkaroon ng Sangley Point nagkaroon ng US bases doon. So yung minsan naging pinakamayamang city yung Cavite sa Pilipinas sa kasaysayan. Naging first class city siya. Tapos ang unlad-unlad ng ekonomiya kasi doon dumadayo yung mga tao para magbangko, mag-grocery, mag-unwind, no. So yung mga artista doon pa tawag nila doon yung magsasaya sila, tawag na doon yung magiinuman sila, no. So during the 50s, 60s, 70s ang yaman-yaman ng Cavite. Tapos Yan yung beach, parang pinupunta ang beach. Lido. Yung Lido Beach. Na ngayon kung tawagin na yung sa lugar namin, Tai Beach na. Tayo beach na. Kasi lumulutang na yung mga sustansya Akala ko dahil parang Thailand na siya. Oo. Tayo inspired. Kala mo tayo inspired. Tapos yung, di ba dito sa Maynila, pag sumakay ka ng tricycle, maghihintay ka ng ibang pasahero para mapuno, di ba? Or kung mag-isa ka, dapat babayaran mo. Special. Oo. Wala kaming concept nun. Tuwing sasakay kami ng tricycle, mag-isa. Special. So, ganun yung yabang nung Cavite nung araw. May kasabihan nga kami na mawala ni yung yaman, wag lang yung yabang. Lahat sa Cavite ba yan? Siyempre, kung kayo ba naman ang may pa-contest ng patigasan ng ticket, ano lang. Iba Oo, ako na lang. Oh, ganun. So, Tapos may pagpiesta doon na parang open sa lahat, parang may 3 araw ng piyesta, isang araw para sa bisita, isang araw para sa santo, isang araw para sa mismong pamilya. Wow. Oo, ganun yung magandang kalagitnaan ng October kasi second week ng November yung San Juan second Bukol. Sunday sa Cavite City. San Juan ba? San Juan. May San Antonio ako So parang second week pa lang ng October, punong-puno ng banderitas dati yung Cavite City. Hindi mo na madadaanan yung mga kadaraniwang skinita. Kasi mga muunlad yung Cavite City nung panahon ng may Amerikano pa. Kamusta ang childhood mo, Sir Eros? Ikaw ba ay kayo yung pamilya niyo ba ay may kaya, o taghirap kayo no? May kaya kaming umutang sa kapitbahay. May kaya kaming umutang sa may kaya natin gawin. May kaya kaming lahat gawin. Lumaki ako dun sa, wala kaming TV nung araw nung bahay, nung bata pa kami. Kaya bumili ko lang malaking TV nakikinood lang sa kapitbahay namin. Tapos pag maingay kami, sinasarang kami ng bintana ng mga kapitbahay namin. So ini-imagine ko kung ano nangyayari dun sa loob ng bahay nung pinapanood. Baka Kaya naman siguro- nanonood sila ng Bolt, kaya sinaran yung Iba na. doon pala sa amin. Kapag alam mo nagsesex yung magkakapitbahay kasi magkakadikit yung mga bahay. Nilalaksan nila yung radyo. Para hindi magkarinigan. Kaya pag may nanonood na bata, ano ginagawa mo? Nagpa-practice po ako, sasali ako sa patigasan ng titi. So pag narinig mo na si Noli Di Castro na nagsabi ng magandang kami bayan, may nagkakantutan. May nagkakantutan sa likod ng boses ni Kabayan. Usually, ang pagkakaalam namin, narinig namin, usually tanghali, nangyayari yung sex. Kasi dun tanghali, yung mga bata na sa school, walang tao sa bahay. Oo nga. So yung mga driver ng tricycle, ng bus, ng baby bus, ng jeep, uuwi ng bahay para maka-escort pag tanghali. Kasi pag gabi, kumpleto di ba? Baka Oo. hinahawa ka mo, gago, kami mo to, biyenan mo to, gago. Baka biyenan mo pala yung hinahawa ka mo. Kaya kadalasan tanghali Oo, yung tama nangyayari, nga yung naman. gano'n. So yung ganong sensibilities, namulat ako na yung sukatan ng kapangyarihan doon, sino may pinakamalakas sumigaw, sino pinakamalas manuntok, at sino may pinakamayamang kapitbahay o kaya kamag-anak. Sumbong kita sa tatay ko, pulis yun. Sumbong kita sa tatay ko, pusher yun. Ganun sa amin. Kasamaan laban sa kabutihan Oo. Hindi, sa amin, mas masama. Labas mas masama Ano po yung Kadiliman? ano po yung lugar niyo noon nung panahon na yun? Magulo ba yung At tinawag
Ayaw namin tawagin ang sarili namin na squatter. We're just informal settler. Pinaganda ko. Sa Pilipinas, wala nang mahirap. Tawag natin sa kanila, financially challenged. Tama naman. Experiencing negative cash inflow. Ganun pala tayo. Oo, ganun pala tayo. Nakakayaman. Kaya sa classroom, wala nang pangit na estudyante, bawal tawagin mong pangit. Tawag natin sa kanila, those with severe appearance deficit. Sa kaliwa. Roger, sa mga, tawag ka. sa mga visually disturbing sa kanan. Sa mga aesthetically challenged sa likod. Si Roger po, paano niyo po pwedeng i-describe na mas Kapatid. maganda? Siya siyang kapatid. Isa siyang kapatid. Yung pagkangongo, may yung ngongo ba mayroon ding equivalent na magandang term? Di ba dapat linguistically challenged? Linguistically challenged. Maganda. Pwede ba pabigkas natin kay Roger yun? Sige. Linguistically. Ayun. Linguistically. Mamuna lang tao. Para sa kanila talaga kasi yung ngongo no? Mas madaling bigkasin ng mga katulad. Saka na-accept na niya eh. Linguistically challenged. Ang ganda. Birth Sabi- certificate. Birth certificate. At soft spoken ka. Paano ka nagsimulang maging writer, Sir Eros? Bata pa lang kasi tatay ko writer. Para po kayo napuwetan, no? Sabi niyo, oh! Wag po. Brings back memories. Huwag kang kikibo. Diyos ang hihipo. Palangka award dito ka. Ano ko, James? Hindi, benefit yan ng pinakamatigas ng titi noong 1982. Kasi naman ang view ko yung batok ni Muman. Eh. Ayan, Kasi writer yung tatay ko. Tapos, siguro may DNA ako nagsusulat. So, nung elementary, ako lagi yung sinasalid sa mga teacher ko sa mga writing contest. Awa ng Diyos, laging talo. Kasi pangit talaga yung penmanship ko. I think I have the worst penmanship in the world. No? Ganito yun. Pag sinulat ko siya ngayon, bukas di ko na kayang basahin. Yung sarili kong sulat. Kaya yung palangka ko, handwritten, malamang talo ako. Hindi mababasa. Tapos nung nasa college na ako, nag-part-time ako sa isang tabloid. Hindi ko sinasabing huwag kayong maniwala, pero ito yung una kong trabaho. Anong zodiac sign mo, ma'am? Ay! Scorpio. May kakatok na oportunidad sa puso mo sa maghapong ito. Huwag magdalawang isip na hindi pagbuksan, baka hindi na mali bumalik. Lucky numbers 3, 5, 11, 37, 43. Lucky colors green, blue, and yellow. Ay, sorry po Scorpio, Rems. Maunahan akong magbigay ng forecast. Lucky number, lucky color. Nasabi na niya ang lucky numbers. Same lang. Sa totoo pala, no? Siya po kasi nakatoka sa... Sabi nila eh. oh, di ba may binabasa kang horoscope? Baka kay Sir Eros yung mga binabasa. Oo nga, no? Hindi ko sinasabing huwag kayong maniwala, pero isa yun sa mga una ko naging trabaho. Tapos gagawa, nung panahon nila hindi pa usot. Teka, hindi pa paano uso nyo computer. nagagawa May yun? editor kami, ginaguide kami. Halimbawa, magbigay ka ng basic colors, green, blue, yellow. Remember, ang reader mo, tabloid masa. Huwag mo silang bibigyan ng komplikadong color. Lucky color, turquoise. Shit, ano yun? Burgundy. Hindi nila alam. Basic colors, no? Yung basic. Yung mga lucky numbers para sa wedding, loteng, loto, yung mga ganon. No? Positive muna, tapos magbibigay ka ng konting guide, tapos yung mga general na alam mo kahit sino pwedeng mangyari. Yung may darating na oportunidad. General, Araw may oportunidad. May oportunidad. Diba? So, ganun. Huwag kang magbibigay ng negative. Huwag kang sasakay na kotseng pula. Paano ko yung service nung nagtitinda sa palengke? Pula. Diba? Huwag ganun. No? Huwag kang magpapautang. Dapat may cambio sa dulo. Sa mga hindi mo pinagkakatiwalaan. Yun, ganun. Tapos, gagawin ko nung nasa dormitory ako, susulat ako ng maraming tabloid. No? Tapos, yung Scorpio ni ma'am, anong zodiac sign mo, sir? Sagittarius. Sagittarius. Lilipat yan sa Sagittarius after 2 weeks. No? Jajambuling mo. Jajambuling mo lang. Kasi Wala naman nagbabasa ng lahat eh. no? Ang binabasa mo lang yung zodiac sign mo, tsaka yung sa crush mo eh. Di ba? Oo nga. Magka-jumble-jumble na yun.
Mga Kulpals, Uy. alam nyo ba dito sa Century Park Hotel, ang masarap tambayan at kainan ay ang Atrium Lounge. Yung ba yung nasa gitna? Yes. Yun ba yung may mga sopa? Oo. Ay, hindi ko nadadaanan. Dadaanan yan. Bakit? Ay, mukhang sosyal yun eh. Pwede yan sa'yo. Oh, kung gusto mo ng chill hangout o ng tahimik pero klase na tambayan, Atrium Lounge is the spot. Uy, syempre 20% off ang mga cool pals Patreon dyan. Swerte Ah, naman, no? 20 at 20. 20. Mamadali kasi siya eh. Pero pwede kang umorder dyan ng mga Pinoy favorites kagaya ng mga kare-kare, Talaga? crispy pata, Wow. sisig, Meron tsaka yung doon? mga simple lang, classic sandwiches. Wow, very Ano, classy. maganda ditong makipagkwentuhan, tumambay, mapamiting man o date ba? Yan. Kaya tara na dito sa Atrium Lounge. Tara na. And then, until such time na, hindi ko alam kung swerte o pagpapala, namatay yung isang writer namin. Ako yung ipinalit. Alam niyo, sinusulat ko yung mga bullshit na story, yung Satanas nakita sa Baghdad, alien naglanding sa Qatar, Santa Claus dinamanda ng trespassing. Anong jari yan? Hindi ko babanggitin, baka hindi naman wala nang bumili. remate. So, yun yung mga, at itong mga sinusulat ko to, naging materialis ko sa mga sinusulat ko mga nobela. Paano nyo nako-conceptualize yung mga ganong klaseng ano? Ikaw ba ay class clown? Ikaw ba ay komedyante sa classroom, sa Pag kaibigan? pinanganak kang kulang sa gandang lalaki, pinagandang pangit, di ba? Para mo-compensate mo yung klase, dapat marunong ka magpatawa sa loob ng klase. Pag hindi ka ganun katalino, no? Or minimally exceptional with fast depleting neurons, Wow. yun ang tawag sa tanga. Tangin ang ganda. May interesado lang po ako dun sa kaso ni Santa Claus. Ano nangyari po? Sinong abogado? Pau ba siya? Sa Pau lumapit? Nakalaya, malamang sa Paulo Mape. Pero, Hindi alam kung kaninong embassy ilalapit. Papadali. Alam mo, puti lang siya. No? Oo. kasi si Satanas sa Baghdad na eh. Bakit nasa Baghdad siya? Hindi ko rin alam eh. Basta Hindi ba dahil panahon ng Gulf War, Gulf siyempre War, inaano natin eh, na-associate natin. sa taguluhan. Anong klaseng komedyante ka sa tropa at classroom? Ikaw ba ay yung prankster, salita lang, o physical comedy ka, ganun? Salita lang, ayaw mag-physical, baka mabugbog ako. Nung panahon na yun, nung elementary, high school, junior high school, tsaka senior high school. Wala palang senior high school, tsaka junior high school panahon ko. Nung high school ako, tsaka college, yung payat ko eh. Para kung pinagkaitan ng sustansya sa katawan eh. Parang 95 pounds lang yata ako nung fourth year high school. 95 pounds? Mga ganun ako kapayat. Ngayon ako lumaki. Nung nakakain ako ng kanin tsaka ulam. Kailan po yan kayong kumain? Mga 30 years, mga 20 years ago. Pero sa classroom, ano ba kayo? Mahirit ba kayo? Kunyari, epal ba kayo sa teacher pag bigla kayong hihirit? Hindi, yun yung pinakamagandang paraan kapag nagpapatawag na yung teacher, nagre-recite. Ang sekreto, wag kang yuyuko kapag araw na ng recitation. Kasi yung yumuyuko, yun yung tinatawag ng teacher. Kaya dapat titingin ka sa teacher. Challenge mo, no? Challenge mo yung Hindi. Pag tinawag ka, Gumagano ka. ma'am, yan talaga yung hindi ko maintindihan. The rest, Inunahan mo ng tanong, no? Lalo na sa history, pag tatanungin ka, kailan pinanganak si Rizal? Hindi ko talaga sa ulat. Alam ko lang, June 12, 18. Eros, kailan pinanganak? Ma'am, hindi po mahalaga kung kailan siya pinanganak. Mahalaga, nabuhay siya para sa ating bayan. Ang galing mo. No, pumalakpak yung mga classmate nyo. Sige, Eros. Kailan namatay si Rizal? December 30 lang alam ko, yung 18. Eros, kailan namatay si Rizal? Ma'am, si Rizal patay? Sa puso ko, buhay na buhay si Rizal. Ayun, take 2 ng Araling Panlipunan. Sige, Kano kayo Eros, katagal sa pinapatawag ka na sa principal. Sir, may naisulat ka ba gamit yung classic na typewriter? Hindi na. Word star nang naabutan ko. Yung grade screen na. Oo.
Pero siyempre, nung high school ako, nag-typewriter ako noon. Tapos yun, lumipat na ako sa computer. Nag-word na rin. Nung bata ka, yung tatay mo writer. Ah. Ano ang experience mo sa dad mo? Talagang ginroom ka ba niya? Or... Hindi, kasi sumakabilang bahay yung tatay ko. Sorry, mali ba yung term? Tarantado! Wala na, Groom, iba na parang yung ibig sabihin ng grooming na yun eh. No? Oo, iba na nga yung kahulugan ng grooming. Oo, dati panggugupit ng bulbul yan eh. Parang good grooming ka. Ginugroup siya, no? O, Eros, sasali tayo sa patigasan ng titi, ha? Panalo mo tayo. Hindi. Ano ba? May training sila na para karate. Yung silangan nila may titi. Lagal. Talo si titi. Wax in, sinaganon yung titi niya, wax in, wax out. Yung crane style niya, labas yung yung beak. Meron ba sa ginagawa ng tatay mo everyday as a writer na nainganyo ka din na magsulat? Lumaki kasi ako walang tatay, sumakabilang bahay. So nababasa ko lang siya. Anong mga sinusulat niya? Goodbye. Comics Ganun. sa tabloid. So, akala ko horoscope. Iiwan ka. Anong horoscope niya, sir? Anong horoscope niya? Anong zodiac Cancer, sign? Cancer. Cancer. Iiwan ka ng tatay mo. Sorry, anak. Lucky number mo, 247. Ang favorite color mo ay blue. I know. Lagi kang malulungkot. Nakikipag-usap lang siya sa cancer, no? Anak, ako to, tatay mo. Sorry. 160 characters lang to. Abangan mo na lang ito next week. Next week, tutuloy natin to. Isi-serialize natin to, anak. Imagine mo yung ibang cancer na makakabasa nun. Walang tatay. At nakarelate din siya. Yung horoscope cancer, nakalagay, Eros, uwi ako sa Pasko. Pero paano yun? Like, yung pagsusulat, bigla na lang na-feel mo na magsulat na not knowing na... Nasa grad school ako nung ma-discover ng professor ko, si June Cruz Reyes, si Amang, na kaya ko pala magsulat ng something literary. So sa klase namin, tinatanong niya yung mga kaspil ako, saan ka nagsulat? Saan ka nagsulat? Ano sinusulat mo? Nung tinanong na ako, Eros, ano sinusulat mo? Horoscope po. Ayun. Pero kaya ko pala magsulat ng something literary. Bardagulan yung sinusulat ko ng araw yung tabloid nga no? Yung mga hindi mo dadalhin sa classroom na mga babasahin, hindi mo dadalhin sa loob ng simbahan o hindi makikita sa library. Ganun yung impluwensya ko nung araw. Anong una mong naisulat na literal? Yung Intoy Shokoy ng Cali Marino, yung nanalo sa Palangka noong 2006. Tungkol saan ito? Ayan, sa Cavite City mismo. Yung industriya ng pagtatahong, yun yung sinulat ko. Ba't po nalabas ang dila nyo? Oo nga. Ba't po nalabas ang dila nyo? Lumabas siya eh. Oo. Pagtatahong. Pero erotica ba yung tema nito? Hindi. May social commentary about environment. Ang medyo erotic, yung hindi pang classroom, yung di ko na yung lapit namin. Ay, oo. Oo, napanood ko yan. May pumapalakpak mo dun pa. Parang hindi pa... Hindi mo papalakpak. Titi ba? Oo, pero naalala ko para siyang porn na pinagpapasapasahan nung high school ako. Yung ligo na yun. Or college ako. Di ba all boys school kayo? Ha? All boys ba kayo? Hindi, college pala, college. So, tapos pag buklat mo, may Scorpionites dun sa loob na city. Kaya pala siya. Hindi, pero yun nga Bakit, ano naman nag-inspiration nyo dun sa ligo na yung lapit namin? Naghanap ako ng character na antithesis ng mga nababasa ko. Halimbawa, si Luwalhati Bautista, ang lakas-lakas ng babae sa kanya. Si Edgardo Reyes, ang lakas-lakas ng lalaki sa kanya. So, pinagbaliktad ko. No? What if may isang maangas na bata na lalaki, no? Na maangas siya, tapos mag-introduce sa kanya ng sex, babae. So, sabi nga dyan sa isang linya, no? Lahat natikman ko na sa sex. Tao na lang, hindi pa. Yun ang pag-usapan natin. Dahil natry niya na sa baboy. Pero ikaw ba, may hinugot ka mula sa sarili mong experience? Kapag may sinusulat ka? Lalo na rin sa yung Ligo na Lapit. manunulat, naniniwala ko na yan. Chapsuy siya ng lahat ng kanyang nabasa, napanood, napakinggan, naikwento sa kanya, na naranasan, no, napagchismisan. Dapat by nature, kung gusto mo magsulat, maging chismoso ko
Kaya huwag kayong makikipag-away sa mga writer, papatayin nila kayo sa mga nobela nila. O kabibigyan kayo ng maraming sakit, no? Doon sa libro, no? Oo, no? Ay, mga kaaway ko, pinatay ko sa nobela ko. Anong example ng kaaway mo? Pinaka-worst Oo. na binigay niyong ending sa kaaway niyo sa silulat. Kinain ng lupa. Anong ginawa sa'yo ng taong ito para kainin siya ng lupa? Hindi, binubuli ako nung high school eh. Pero maganda sa pagbubuli, no, nung high school. Hindi pa uso yung mga, wala pang anti-bully law nun eh, no? Pag binubuli ka, ang pinakamagandang pang tapat sa bully, yung talaga hindi mo papansinin, di ba? Uso sa atin yung elementary, yung pag public school ako eh, no? Yung uso yung talaga yung habang naglalakad kami, dala kang bag, kakalibig, taya! Ang dapat hahabuli mo, di ba? Dapat tatayain mo rin. Taya! Teacher yun eh, no? Teacher, tinaya ka na. Hindi mo papansinin eh. Tapos yung magbabahay-bahay. Eros, bahay-bahayan tayo. Teacher din. Parang nakakatakot siya. Parang first lesson na tayo. Ako si Sir Albert, pero tatawagin mo akong Mami. Sana wala siyang teacher na Sir Albert para. Who's your mommy now? Say my name. Mami Albert. Pero ikaw, yun yung naging strategy mo sa mga bully, hindi mo pansin. Kasi nga patpatin ka rin nun. Lumaban ka na ba? Ay, hindi. Sabi ko, wag mo akong lolokohin. Sumbong kita sa lola ko. Bakit? Ano may lola mo? Mangkukulam yun. Pakulam kita, tsaka lahi nyo. Hindi na ako hinawa. Hindi na ako Totoo ba? Oo! Talaga? Hindi ko... Kasi Totoong parang ako- mangkukulam? Hindi naman. Yun ang tinatanong Alam ko niya na eh. So kasi pinutol mo yung train of thought ni so mangkukulam nga hindi. Hindi nga. Nakakuha niyo na ba yung yung formula para maging para sa palangka? Hindi ko rin alam eh. Kasi nagtatry lang naman ako. Sumusubok lang naman ako. Tapos, nakakachamba. Nakalimang chamba. Oo nga eh, parang pag 5 parang alam mo na eh yung pulso ng mga ano ba ito? Paano ba ginajudge ang Palangka Award? Minsan nagja-judge din ako. Tries na ako nag-judge sa palangke. 3 yung kadalasang hinahanap namin. Maganda yung laman, maganda yung pagkakasulat, at may bagong sinasabi. At maraming pictures. Yeah. Maraming likes. At may pop-up. Oo So, nga. maganda ang Nilalaman, maganda yung pagkakasabi, at may bagong sinasabi. May ano ba yan, limit ng salita na gagamit? Sa nobela, wala naman eh. Sa short story, up to 25 pages, double space. Noong time na nanalo kayong unang-unang Palangka Award mo, Intershokoy, sabi mo meron siyang bagong sinasabi. Ano yung bagong sinasabi mo nung panahon na iyon? Tungkol nga ito sa industriya ng pagtatahong, pero may love story. Siyempre, pagtahong, love story yan. Posible. Yung hindi ng tao na ito, yung mga siya. Ano ba yung tahong mo, Marites, para siya nakasimangot? Parang ano yun, kainin mo ang aking tahong na parang syokoy ka. Paano ka kumain? Paano ka kumain? Huwag ka naman ganyan, naluluha na yung tahong ko. Pero yun nga, yun, Anong social commentary mo doon sa book niyo? Yung problema ng environment, kasi nadumihan yung tube. Ang kwento ng mga lola ko at ng mga old-timer, nung sinusulat ko yung Intoy Show, kinausip pa yung mga old-timer dun eh. There was a time pala, noong 1960s, 70s, puti pa yung buhangin sa paligid ng Kalimarin. So yung mga bata doon naglalaro pa, no, nagtatouching, nagtataguan. Kasi mga 15 to 20 na bahay pa lang dati doon sa shoreline ng Kalimarin. Until such time na ngayon, thousands na no, yung mga bahay na nakatirik doon. Kaya dumumi. Tinuloy ko to hanggang doon sa 30 Virgin na parang tinuturo sa classroom na dapat yung mga squatters o yung mga informal settlers na nakatira sa tabing dagat, dapat huwag kayong magtatapon ng tae o ihi nyo dun sa dagat kasi nadudumihan yung dagat eh. Come to think of it, parang imagine, no, parang 1,000 bahay yung nakatira dun. Hindi sila tatae sa dagat, iipunin nila yung tae nila sa arinola o kaya sa plastic. Saan nila dadalhin? Sa kanto? Dadalhin sa bako, oh. Papalala yung bus galing kami.
Ang daming plastic yung mga. Pampasahero yung sinakay sa pampasahero. Parang ipunin ng mga tao yung eggs nila, tsaka yung idadalhin sa tao. Ano, sa inyo, bilang kami dito, isang sako ng tubo. Kayo, isang baltin tayo. Deal! Sa Santa Mesa, di ba ganyan yung trend? Pag dumadaan yung trend, doon nilalagay yung... Oo. Ibinabato minsan sa Yung trend. PNR, Sa abroad, snow eh. Dito tayo. Nakabilot din, parang snow. Kaya, ole, binalot sa papel. Tae. kaya pala yung mga office mate ko na nagpi-PNR, ang babaho. joke lang. Taki lang. Pagkasamang tao. Nabato pa sila ng tae. Oo. Ano ngayon ang yung lahat ba ng mga kunyari sa environment yung lagi mong na-focus, di ba? Totoo bang ikaw ay nagiging advocate na rin for environment? O- Hindi ko hard sell eh. Hindi lang ako masyado nagpa-plastic, gumagamit. Hindi ako nag-i-straw, pag nagsosoft drinks ako. Yung mga ganun. Hanggat maaari kayang i-recycle yung plastic. Pero hindi ako hard sell. Hindi ako yung religious na wag ganito at wag ganyan. Bilang writer ba, importante na ano bang mas maganda minsan sa'yo pag sa proseso mong pagsusulat? Alam mo na yung ending? O alam mo na yung kung paano tatakbo yung flow ng story? O pagka hinahayaan mo lang yung kamay na dumapo kung saan Kung saan? Binan mo ako nga. Lola mo ako nga. Kung saan mapuntay kami. Lola mo. May mga sinusulat ako na alam ko na yung ending. Bawa dun sa 3 gabi, 3 araw. Sinasabi ko to parang hindi nakibibili ng libro, sayang pera. May isang community na what if yung isang community may 2,000 taong nakatira doon. In 3 nights and 3 days, hindi nila alam, lahat pala sila patay na. Yun yung ending ng kwento. Doon ako nagsimula doon sa ending. So, nag-track back na lang ako paano ko siya sisimulan. May nobela naman akong sinulat na idea lang, no? Yung ikatlong Antikristo. Na what if, yung sinabi ni Nostradamus no, na ang third Antichrist daw manggagaling sa Asia. Ang first Antichrist si Napoleon Bonaparte. Second si Adolf Hitler. Third, manggagaling daw sa Philippines. What if gawin siya sa Pilipinas, mangyari sa Pilipinas. Tapos gawin kong karakter, pari. Diba? Yung pari na gwapo, matalino, simpatiko, magaling kumanta. Sa ulado niyang Bible. He can even command the weather, no? He can predict the future. Yun pala, siya pala yung third Antichrist. Ganda. Yung nobela ko ngayon, yung 30 Virgins, no? Nagsimula din to dun sa isang napad ko sa YouTube na ino-auction yung virginity nila. So what if daling ko siya sa Pilipinas, yung ganong kwento. Ano pong search words doon? Binablock na eh. At paano Black ka site dumating doon sa YouTube video na yun? Pagka klinik-click nyo po ba yun, ay dumidiretso rin po sa Lazada? Tayo na ayos yan. Sa papatigas ng titi ni Doc Willie. Tigas na tigas ka na, no? Pag pindot mo, uy, Lazada! Hindi mo pa maibak, ano? Wala ka namang iniingatang image, Sir Eros. Wala na akong pa-protect ng image eh. Anong paborito mong porn? Yan. Category. Category! Sir. Hard porn ba o soft porn? Hard boiled? Ano, yan, yung mga categories, kunyari, BBC. Retro. Di, mas gusto ko pa rin yung mga kwentong Pinoy, mga Scorpio Nights, no? Oo May nga. kwento, diba? Mr. Mo, Lover Ko, yung mga ganun ba? Mga panahon ni George Trega na, kaya ba na asawa mo yan? Yung mga ganun. Di yan ang gusto ko sa babae. Lumalaban! Ang bango-bango mo, amoy pinipit ka. Extra hero! Ang bango mo! May naalala akong linya ni George Tregan Sr. Pumasok siya sa CR, naliligo yung babae. Sabi niya, ito, dinalang kita, sabon. Napakamanyak na linya.
Yung ba pastime mo, Sir Eros? Minsan. Pastime mo? Hindi, yung ano? Pastime mo? Ito, may dala ako sabon. Bigla na lang papasok na, uy, Sir Eros, Atalia. Pero yung ano, yung anong guilty pleasure mo pag wala kang ginagawa, hindi ka nagsusulat? Tunganga. Gusto ko yung tumunganga ako ng mga 30 minutes to 1 hour nang wala ka talagang gagawin, wala kang iisipin. Yun yung gusto ko talagang Saan lugar? Depende. Minsan sa bahay, sa kusina. Medyo nagsisimula yung mga taong grasa. Hindi, ano yan, yung mga... Yun yung mga tumunganga na matagal-tagal. Kung 30 minutes lang yun, maging masikat sila at magaling eh. Kaso tumagal sila mga ilang. Minsan pa nagtuturo ako ng fiction writing, sabi ko, but if yung mga taong grasa, isipin nyo, paano sila nagse-sex, di ba? Saan sila Wala nang magse-sex? lubrikan. Wala nang lubrikan. Di ba yung sa mga gilid-gilid, no? Doon sa mga kari-karito, no? Sabi ko, Yung dalawang lalaki nga, nakakapag-sex, yung pang babae at lalaki na taong grasa. oo nga, no? Tapos sabi ko, Ang tawag po ba doon ay dirty sex? tapos pagka sila magsasabing, ang dumi-dumi ko. Maliligo sa ducha, di ba? Dumi-dumi ko. Sige, Sir Eros, continue niyo po yung... What if, tatanong, ba't di sila nag-hotel? Sabi ng mga estudyante ko, wala nga makain, mag-hotel. Ang lang mamalimos yung mga yun, piso para sa sogo, piso para sa sogo. Speaking of, sila ang ating food sponsor ngayon. Napakasarap ng ating food sponsor mula sa mga sa Sogo. Ano ba yung mga pinatalang food? Pati. Pansit, Ano? diba? Pansex? Pansex! Pansex, bihon. Special pansex! Bihon! Hindi, madalas in-order yung natugod. Ano ba? Ano pa? Bakit alam mo ito mga Oo to? nga Ano eh. ba? Ano ba, Roger, ang top 5 na masarap sa Sogo? Oh, sige, bigay tayo ng parang hindi naman madamay si Roger. Siguro ako half fried chicken. Oy, ayos yan ah. Crispy pata. Crispy pata. Crispy pata, given. Masarap na. Sir Eros, ikaw. Sinigang, siguro? Siguro ha? Nagsasabaw ka pa ha. Yan ang gusto ko, masabaw. Ikaw, Nono. Tapsilog, may tapsilog ba doon? Pwede ba? Wala bang tapsilog? May sumasagot sa likod. Meron. Meron. Bakit may mga tapsilog? Ayan o, mapapahamak na yung tao. Si Dulay! Dulay. Dulay silog! Dulay silog! Ito nasa harapan oh, nadadamay siya oh. Bakit? Sinakal siya ng girlfriend niya. Wala siyang alam. Hindi, gusto yung tanong, ano password ng wifi? So clean, so good. 1, 2, 3. Rems, ikaw, anong pagkain? Chop suey. Healthy. Healthy ha? Kanina napupunta yung itlog ng pugo. Sa walang itlog. Paano ko? So, alam mo na, alam nyo na, pag nakakita kayo ng plato ng Jack sa'yo, itlog na po, itlog. Ang nag-Jack sa'yo, may dalawang itlog. Nagtira yung itlog sa plato. Yan po ang ating pagkain ngayon. Oh, thank you. Thank you, Sogo. Sir Eros, kayo nagtuturo ng fiction writing. Paano tinuturo yun? Nagsisimula sa pagpipitch nila ng story, pag-develop ng character, pag-aayos ng setting, pagtuturo ng conflict, characterization. So, mahalaga pa rin yung pag-aaral ng character doon sa fiction. Sa inyo kasi yung totoo, yung style nyo ng pagsusulat, kayo nila Sir Joey, kayo Sir Eros, at saka si Bob Ong. No? Kayo ba'y napapagbintangan din na Bob Ong dito sa bago nating segment na Ikaw ba si Bob Ong? Uy, Gagi, ready na ako. Uy, Ito, saan? naimpake na ako kasi excited na ako sa Cool Pals World Tour this year. Ay, oo, buti nasabi mo yun. Ako din kasi excited na ako. Kasi alam mo, kahit nasaan tayong parte ng bansa, or ng mundo, ay mas madali na lang magpadala ng pera sa pamilya. Akala mo naman mag-OFW. Dahil yan sa Tap Send. Totoo, sa Tap Send is a game changer. Best rates to Philippines, zero fees on mobile banks and e-wallets. Saka super fast delivery in minutes. Saka since 2023
2023 pa ang Tap Send sa US, Europe, Canada, UAE, Australia, boasting 15 plus million downloads. Aba, ang dami naman yan. Tama. Yeah, kaya download na mga boys and girls. And for the first-time users, use the promo code COOLPALS, lahat capital letters, to get extra $20 on your first Padalove. Oh, yan ang nangyayari sa'yo. Hindi, kasi nandyan na yung bus. Paalis na tayo. Sisimula na po kasi yung the search for Bob Ong. Dito sa Cool Pals. Contestant number 2. Dahil kayo ang sinend sa amin ni Doc Joey. Dahil sabi niya, kayo daw po talaga si Bob Ong, hindi siya. So, paano po ito katotoo? For the record, ako si Batman. Hindi ako si Bob. Yung humor ni Bob Ong napaka-safe, pwedeng pang classroom. No? Sa akin, hindi pwedeng pang classroom. Hindi pwedeng pang simbahan. Kasi pwede namang pen, yung may pen name mo, yung para mailabas mo yung ibang side ng pagsusulat. Ganon. Pero Pero definitely hindi ako. Bakit kayo ang isa kayo sa napapagbintangang Bob Ong? Hindi ko rin alam eh. Pero dahil sa medyo may humor yung sinusulat ko, baka, pero hindi eh. At saka, yung way The same nyo- yung publisher kasi namin. The same yung publisher. Pero kasi ang nakikita ko rin kasing pagkakahalin tulad ng pagsusulat ninyo, yung language, yung madaling basahin. Oo, although Filipino major ako, no? Filipino major ako. Pero, hindi yung klase ng Filipinong ini-impose ng mga Filipino teachers sa loob ng classroom. Malalim. Yung masakit sa bangs, Oo. yung mabubugbog ka pag ginamit mo sa tunay na buhay. Yung sabi ng teacher, sumagot sa buong pangungusap. Ano ba yung buong pangungusap? Yung ulitin mo yung tanong. Yung, kailan pinanganak si Rizal? 19 ng Hunyo, 18. Mali! Anong tamang pangungusap? Sumagot sa buong pangungusap. Si Rizal po ay pinanganak noong 19 ng Hunyo. What if gamitin mo yun sa totoong buhay? Nung sumakay ka ng jeep, sabi ng jeepney driver, kaninong bayad to? Ang bayad pong niyan ay akin. Pwede ka nang bumaba. Ano kaya gagawin ng jeepney driver? Ako gago ko, wala pa akong boundary. Tutubuhin ko yung mukha mo. Buena mano ka pala. Tingnan mo, 4 a.m. Di ba? Hoy, papunta ka ng palengke. Tapos ikaw lang yung sakay sa jeep. Nasa dulo ka pa. Ano sabi mo? Mari. Sa palengke. Dahil yung papunta sa palengke, magandang umaga, Binibini. Ibig ko sanang malaman ang halaga ng kilo ng galunggong. Mangyari, meron kaming panauhin mula sa malayong lalawigan ng ating amay magbibigay ng malaking piging sa kanila. Ano kayo gagawin ng tindera? Ako wala pa akong buwan naman. Gusto mo kaliskisan ko yung mukha mo? Pusta-pustahin din kita? Kung pupunta ka ng mall, yung gano'n yung klase ng Pilipino. Ginoo. Ibig ko sana matunghayan yan, lunti ang panapin sa paa, ano? Lunti ang panapin sa paa, gagi, green na tsinelas lang yun. Pero, 9 p.m. na, mag-out na kami. Ano ba gusto nyo? Yun yung language. Kasi pag writer ka, dapat marunong ka makinig kung paano mag-usap yung mga tao sa tunay na buhay. Hindi mag-work yung pang classroom, no? Yung pang textbook, yung pang buwan ng wika. Oo. Kasi dahil doon din sa mga way ninyo ng pagsusulat, tingin nyo, sino nag-umpisa nun? Ang paniniwala ko, isa sa pasimula niyan, si June Cruz Reyes, yung ama, no? Kung tawagin namin siya si Amang, no? Siya yung nag-introduce sa Philippine fiction in Filipino na pwedeng magkwento gamit yung wikang kanto noong 1981, yung kanyang kwentong Utos ng Hari. So, naging landmark ito noong 1980s at maraming, hindi pa uso yung salitang viral noon, pero naging viral na to. No? Hindi pa uso yung young adult, pero ito na yung kwentong hinanap ng napakaraming mga bata. Kasi for the first time sa history ng literary realm ng Pilipinas, may karakter na ang bida, estudyante, hindi teacher. No? At tapos ang setting sa classroom at ang kwento, sensibilidad ng bata, ng mga estudyante. Ang kandang-kandang kwento nun, no? Kung paano niya nagpaprotesta kay Mrs. Moral Character, Mrs. Gleski, isang typical na angas ng isang bata. So, paniniwala ko, no, si June Cruz Reyes nagsimula na pwede magkwento ka, no, ng may social commentary sa paraang magaang na pasimula ng satire sa fiction in the Philippines. Pag ganyan ba, ibig sabihin, medyo nakakalusot na sa wrong grammar? In one way or the Tayo other, eh. lahat naman siguro tayo ungrammatical. Okay.
So hindi stricto pag Oo, ganun. oo, oo. Ang ganda. Marami din, ay, sige, sir. Well, imagine mo, may isang bata no, na galing sa school, yan ng anak, nanay niya. Oh anak, late ka na, ba't ngayon ka lang dumating? Paumanhin po, inay. Galing po ka ng silid-aklatan, nang hiram ng ilang aklat mangyari. May pagsusulit kami sa mga darating na araw. Ano kayo sabihin ng nanay? No? Anak, di ba sabi ko sa'yo, huwag ka magdadrugs? Mali po kayo, inay. Kayo po yung nakadrugs. Tira na po tayo, inay. Gaano ka iba ang magsulat ng nobela sa pagsulat ng script? Parang gano'n. Mas ano ba siya? Mas mahirap ba ang script? Sinubukan niyo na po magsulat ng script? Nakagawa na ako ng isang pelikula, si Direk Jun Posadas, sa Makabilang Buhay na si Direk Jun Posadas. No? Mas gusto ko yung nobela syempre kasi mas may freedom. Kasi pag sa pelikula, may input yung producer, may input yung line producer, may input yung director. No? Collaborative, marami. Hindi kagaya ng nobela, masaya ka kasi solo mo lang talaga yung ginagawa mo. Anong pelikula itong sinulat niyo? Tahanang Munti. Kwento to ng isang bata na nandun sa juvenile reformatory school. Parang reformatory settlement siya na. Sa batas sa Pilipinas, di ba, pag nagkaroon ka ng kasalanan sa batas, hindi ka re-rekta sa kulungan. Dadaling ka muna sa Juvenile. reformatory. So doon yung setting nung kwento. Actually, nagpa-research ako doon. No? In-interview yung ibang mga bata nandoon. Gaganda ng mga kwento nila, ang hinog-hinog. No? May isang bata doon na kaya siya nakulong kasi initiation ng fraternity, yung mga hold up sa jeep. So nang hold up siya sa jeep, may dala siyang ice pick. May isang pasaherong tinatakot-takot niya, sinasaksak niya ng ice pick. Biglang preno ng jeep, yung ice pick dumiretso sa mata. Paghila niya, kasama ro yung mata. Sabi sa, tangina sir, talagang sa aming mata yun. Yun yung asal. Tapos may isa doon na nakapatay ng isang foreigner, news blackout. Kasi yung foreigner, usapan nila sex lang, pero gusto ng foreigner, i-feasting siya. Yun yung mga ganun mga kwento. Ano pong keywords nila? James! Baka kaya na ng feasting yan. Baka kaya na ng feasting yan. Keywords mano-mano. Maghugas ng kamay bago kumain. Kamao. Pambansang kama. Tikman mo ang kamao. Pag magsusulat kayo ng nobela, sir, gaano ka tagal nyo nasusulat ang isa? Mas matagal ako mag-conceptualize. Yung pagsusulat ko, maabot lang ng mga 6 months. Pinang-matagal siguro yung 8 months. Mas matagal yung pag-isip ko, maabot ng 2 taon, 3 taon, 1 taon. Kasi habang binubuo ko yung kwento, hindi muna ako nagsusulat. So mga 60 to 70% ng plot, Sa ng utak lang. characters, iniisip ko muna. So habang nagugas ako ng plato, habang naglalaba ako, habang inalaga ko yung anak ko, habang niluluto, binubuo ko yung kwento. Tapos ikinukwento ko siya sa misis ko, sa mga kaibigan ko, yung materialis na sinusulat. And then yun na, yung time na pagsusulat. But if you notice, no, napaka-restless ko. Hindi ko kayo kaya titigan ng more than 30 seconds. Even sa classroom, ganun din ako. So ganun din ako pagsusulat. Hindi ko kaya umupo ng dire-diretso ng isang oras. So habang nagsusulat ako, tatayo ako, magluluto, maglalaba, maglilinis, may gagawing iba. So mga 6 months to 8 months bago matapos yung isang manuscript. Ang ano nyo ba, ang proseso nyo, eto ba'y wala talaga kayong sinusulat nito? Hindi kayo nagma-mind map, hindi wala kayong corkboard dyan na ito yung characters, ito post-it, ganyan. Wala naman. Pero kapag may physical na setting, let's say yung gubat, bundok, simbahan, kagaya dun sa Ikatlong Antikristo, nagpa-drawing talaga ako. No, dun sa sa 3 gabi, 3 araw, dinrawing ko talaga yung location nung Barrio Magapong. Saan yung ano yung mga nakikita sa kanyang vicinity. The rest, hindi ako nagma-mind map eh. Para po sa kuwari, gustong magsulat, sumulat, ano ang magandang tip sa isang baguhan? Like, i-divide mo ba muna yung storya in 3 parts, ganon? Isulat lang. Kasi hindi mo alam kung yung sinusulat mo pala ay first line ng last paragraph mo eh. Di ba? Kasi mahalagang tapusin mo muna, pag natapos, tsaka mo balikan, tsaka mo i-edit. Kasi marami sa atin na magsusulat, shit, pangit, burahin ko na. Burahin ko. Wala ka nang natapos, wala kang nagawa. Di ba? Kaya mo nang maitapos, mairaos, tsaka mo i-edit, i-process ulit. Para ba tong kanyari, wina-warm up mo yung utak mo habang sinusulat mo? Isulat mo lang muna tapos... Ang maganda talaga sa creative writing, walang isang malinaw na formula or hakbang yung pagsusulat. Kasi the moment na magkaroon siya ng formula, magkaroon ng proseso, hindi na siya creative eh. So bawat isang manunulat, may kanya-kanyang approach kung paano sinusulat yung kanyang materials. In my case, no, ganun ko siya sinusulat, ganun ko siya ginagawa. May mga writer na nag-note-taking, no? Bawa si
si Manix Abrera, nung kumpare mo si Manix Abrera, meron siyang journal na lagi niyang dala. No, yung mga narinig niya mga issue, punchline sa lipunan, sinusulat niya. May mga writers na hindi naman gumagawa. So, yun ang kagandahan ng creative writing. Walang isang malino na formula or proseso. Galing. Ba't po Bob Ong yung napili niyong pangalan? Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you by the Pod Network Entertainment. Be a Patreon subscriber. Visit www.thecoolpals.com. Watch our live recording at the Cool Pals Bar at the Cellar here at Century Park Hotel, Manila. For schedules, visit our website. www.thecoolpals.com din yan. Bili kayong ticket dyan. May bayad ang entrance dito. Huwag kayong kuripot. And follow socials sa Facebook, Instagram, X, at TikTok. So, manood din rin kayo ng vlogs namin sa YouTube. Yan. Ngayon Sama mo yan! Ching! Isama mo yun! Isama na yun! Sama na yan. Isama mo yun! Putang inang yan. Mag-Patreon Wala ka kaya bang control? para may panggamot kami kay Roger. Kanina pa Please, si Conte. mag-Patreon na kayo kung gusto yung mabati. Doon lamang. Huwag na kayong mag-comment pa para na kayong tanga niyan. Yan. Maraming salamat, Sir Eros. Sana makabalik pa kayo, Sir Eros. Ang dami ko pang gustong itanong. Kasi regarding din sa pagsusulat, gusto ko rin, nung nabasa ko yung mga, kung paano kayo magsusulat, hindi ko natatapos yung binabasa ko. Pero parang, doon pa lang, mga unang chapter pa lang, nakaka-inspire din eh. Parang, uy, ang dali nitong intindihin, ang dali nitong isulat. Parang, feeling mo, parang pakiramdam din ng isang taong nanonood ng stand-up comedy na pag sobrang galing ng stand-up comedian, parang feeling mo, ang dali mo rin kayang gawin. Parang nagkikwento lang pala siya eh. So parang ganun yung naramdaman ko habang binabasa ko yung mga gawa niya. Kaya ko rin yan eh. Kamusta din po pala? So, anong keywords mo, James? Anong keywords mo? Feasting. Ako may tanong ako, like for people, kuwari Cool Pals na gusto din tahakin yung maging manunulat ng nobela. Kamusta naman po ang buhay ng isang writer dito sa Pilipinas? Marami naman tumatangkilik palagi, bibili, ganyan. How do you sell your, hindi kayo yaman. Mamaya, meron pala akong book signing sa okay lang mag-promote, no? Oh, dito. Sa Juan Ayala, mamayang 6 p.m. Tapos babalik ako doon sa February 6. Para sa book signing. Hindi mo ikayaman. Of course, hindi ka makakabili ng... Kasi ilang kayo naghahati kay Babong eh. Royalty. Pero magiging decente naman yung buhay. Lalo na kung magpo-full-time kang magsusulat. Saan kuwari, magsimula ka magsusulat and then you have a novel na nasulat mo, saan mo siya dadalhin? Hahanap ka ng publisher na nagja-jibe doon sa genre na sinusulat mo. Kapag gusto mo ng ganitong klase ng publisher, gusto mo ng ganyang klase ng publisher. Naalala niyo pa yung first time kayo magpipitch ng nobela niyo? Saan niyo po dinala? Sa B-Sprint kay Miss Nida Ramirez. No? So after ko magpadala, pinatawag niya ako, nag-usap kami doon sa materyales. Usually, hindi hinihingi ng mga commercial publishing yung entire manuscript. Sometimes they're just asking for first 3 chapters and your best chapter. No, bakit first 3 chapters? Kasi gusto nilang malaman kung page turning ba yung kwento mo, no? Page turner, tapos kung best chapter, if this is your best chapter, tapos pangit pala, di ba, the rest is pangit na. So parang first 3 chapters lang, tapos the rest pwedeng Our-Father na lang. No? Tapos, Kinuha na eh. Kinuha na eh. Hindi, tatanungin ka nila, sino yung magbabasa sa'yo, sino yung target audience mo, sino yung target reader mo. Usually gano'n. Ang tip ko sa mga gustong maging mahook yung mga publisher na papasahan ninyo, ang gawin yung huling linya ng chapter na ipapasa nyo ay at unti-unti niyang sinubo ang sarili niyang burat. Kahit kahit science fiction, no? Nakating na sila sa bagong planeta at para i-celebrate ang kanilang discovery ay unti-unti nila sinubo ang kanilang burat. Mababaliw yung mga publisher. Anong susunod na mangyayari? Nilabasan kaya sila! What a page turner! This is your best chapter!
Kakanta sila ng O Come, Holy Faithful. Sir Eros, na-try mo, gusto mo mag-try mag-stand-up comedy? Baka walang tumawi. Ang dami tumatawa dito. Parang ang tanga. Hindi siya basta tanga. Siya isang tanga Palangka Award. Sir Eros, try mo. Invite ka namin sa open mic. Liberating siya. Sige. Minsan, sige. Paghahanap ko ng materyales. Hindi, maganda. Oh. Magkasama sila sa lineup. Kasama si Doc Joey. Magtuturuan sila kung sino si Oo. Bob. Tapos ang pangalan, The Bob Ong Show. Kasi ang hula ko, si Doc Joey si Bob, tapos si Ong. Ito yun lang parang until we figure out kung sino talaga si Bob Ong, yun ang muna ang paniniwalaan natin. Meron pa raw isa na hinihinalang Bob Ong. So, i-interviewin din natin yun. Oo, Yun po ay si alamin natin. Harry Roque. Umami na si Cerebros. Ako lahat. Yun ang dami. Utang na loob. Yan. Ligtas ang Pilipinas. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Si Raquel Roland, Adrian Calcin, Cristina Angeli Bagawisan, Ivan Dave Bautista, Ezekiel Cruz, Paulo Teresa, Anthony Abainza, Omos, Christian Dale Ramos, Ino Torres, Andre D. Guillermo, Jose Gaius Antonio, si Danilo Corpus, Christian Revillame, Christian Casita, Denmark Reyes, Triste, Chris Akal, Kabigting, Mar Elvir, Jomel Desolok, Emmanuel Nicky John Torres, Francis Ray, John Alnas at si Jeric Punong Baya. Yan. At syempre, invite natin si Sir Eros mag-open mic. Meron tayong open mic sa Comedy Manila. Bisita lang po kayo sa comedymanila.ph para sa schedule at paano mag-sign up. Feb 21, Pepe at Upaw Part 2 sa Cellar. So dito po gaganapin ang sold out shows ni Pepe Herrera at James Caraan. 10 tickets na lang. 10 tickets na lang po natitira dahil 12 lang po ang binenta namin. At si Pepe at Upaw pumili. Kaya Pepe at Upaw 2 kasi nasa kanila yung dalawang ticket. So, March 1, Cool Pals Live in Singapore. Inimbitahan po namin lahat ng mga Cool Pals at mga Filipino fans ng comedy dyan sa Singapore na manood dahil ang show po namin ay stand-up with live podcast recording with special musical guest. So, isa pong masayang gabihan sa Timber One North. Ay, si Sir Eros, invite ko na rin. Baka gusto yung manood siya. Yes. Kami dalawa po ni Pepe Herrera yun. Mag-i-stand up siya. So, first time niyang mag-show. Yan. At ako, invite ko na rin po kayo sa aking first comedy special recording sa March 14 sa Arete, Ateneo. Maraming salamat. Sana po supportahan nyo dahil ang ticket sales po ang mag-fund ng production. Kasi ito po yung first hour special recording ko po ng stand-up. So, yan po ay sa Arete, March 14. At para sa ating episode recommendation, wala sa ating Cool Pals sa iba rin. Walang iba kundi si Jomar J ng Buhangin Brothers Podcast. Yung unang horoscope ni Rems, episode 7. Si Rems po kasi yung gumagawa ng horoscope namin eh. At Oy, dahil taga Cavite na rin, galing tayo Cavite, pasalamatan din natin si Jelonimation. Oh, is Jello. Oo, na-guest natin, isang artist, tapos ginawan tayo ng card na art card. niya, tapos may QR code. Pag in-scan daw yan, mapupunta dun sa video na may fisting. Putang ina. Sa special, YouTube special na. Na nagpi-fisting. Promote ko na rin. February 21, Sweet 16 ng Lion and the Scout sa Quezon. Kung gusto niya ng reggae at may comedy, kasama kami ni Roger at iba pa. ayan, kakanta ng reggae. Roger, sample ang mga reggae song? No woman not Yeah, cry. no woman, no cry. Speaking of February 21 po, nasa Naga po ako. See you there. Tickets are available sa Comedy Uragon, Unorganized Chaos. Sir Eros, meron kang gustong i-promote bago mong libro? Mamaya- February 12 po ito lalabas. Mamaya sa One Ayala, may book signing ako. Tapos, babalik ako doon sa February 6 ng 6 p.m. hanggang 8 p.m. Ayos, February 12 po ito lalabas. Saan mabibili ang libro? Saan po ay mabibili? Available siya sa Shopee, sa Lazada, tsaka sa Avenida Books online.
Hindi ko alam kung meron pa sa National Bookstore tsaka sa iba pang bookstore. Kayo, highly recommended kayo ni Doc Joey. Sa susunod na imbitahan naman ng writer, sino naman po ang i-recommenda nyo sa amin? Para The Search for Bob Ong continues. Si Bim Nadera. Bim Nadera, sa tingin nyo siya ang Bob Ong. Pinagdududahan din dyan. Pinagdududahan din. Ako, The Search for Bob Ong continues dito sa Cool Pals. Parang tokhang lang eh, no? May nangyari sa tokhang eh. Turo mo sino mo. Saan ka umiscore? Ang Sino ending, scorer mo? ang ending nito naka-Spider-Man kayo lahat. Oo nga. Tapos isa sa inyo nasa Hague. So, from Kevin Asenyas, pamura kay Senator Joel Nigerian, Kuya Will James. Sila Richard, Edward, Sandy, Kaloy, at Jose Emilio galing kay Kelvin Asenyas. Anong mga pangalan? Ako nga pala si Senator Joel. Joel. Yan, si Anong pangalan ng mga yan? Yan, si Richard, Edward, Sandy, Kaloy, at Jose Yan, ang Emilio. dami nang magdadasal para sa akin dahil hindi na ako kinakausap ni Lord. Kala ko ba walang iwanan, Lord? Ito naman, Lord, nagkamali lang eh. From Leggy Candaza, good day, Cool Pals. Pabati naman po sa nakasabay namin sa hike sa Mount Ulap noong January 25. Nakabobo din si Kuya AJ from Take 5 Outdoors. Shout out po sa inyo. Kuya AJ! Putang ina mo! Yan, from Jello Kaiko. Batiin mo ako, James, ng walang postiso basta galing sa puso. Tangina bago yan. Jello Kaiko. Ala, Jello, putang ina pa eh. Kakagising ko pa lang, yung pustilo ko, nakadaso pa eh. Putang ina na. Yan, pamura at pabating ng happy 40th birthday ang asawa ko na si Ernest Victor, a.k.a. Bicoy from Jana Andrea. Kaya sa'yo, Ernest, Putang ina mo! happy birthday. From EJ, pabati naman po kay James Upao in Chinese GB accent ng belated happy birthday. So magcha-Chinese Tayo ka. yan. Ano to, nagkakamali-mali na kayo? Ano Ang kanyang misis na si Roseline. ano pangalan niya? Roseline. Ano, Rosalie? Roseline at ang kanilang anak. Ano ko, Rosalie, kilala ko yan eh. Kapipaha ko yan sa Canopy. Ay, kaya alam niya na kung ano gusto ko kantahin sa kanya. Sige mo, kahit mga tao dito, alam din kung ano kakantahin, sasabay-sabay tayo yan. Ay, 3, 2, 1, go! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! I will pack you in the ass. From Mary Grace UN, from Bolts, pakimura ang South Lab Recording. Sana dumami pa ang gigs nila. Kaya sa inyo, Bolts! Putang ina mo! Congratulations to my wife, Attorney Carlene May Sikat, for passing the 2025 board exam. Buti ka pa! From Guillermo Paul Santiago. Kaya sa inyo, congratulations po. Attorney, from Andrew Cesar Tan, pamura po in Nigerian Joel Villanueva James sa akin na si Andrew Tan, nakaka-Patreon lang noong January 1 ba? Uy, ikaw, Andrew Tan, naku, Buddha yung inaano mo eh. Sinasamba mo. Pero kapatid din naman yun eh. Baka pwedeng sabihin, lapit mo naman ako kay Jesus. Hindi ako nakakausap eh. Pamura sa mga tropang tarub sa Agape, lalo na kay Jesus Arizobal na marami ng anak na butiki from Leo lang. Kaya sa'yo, Jesus! Putang ina mo! Huwag niyo murahin si Jesus. Gagi, oo nga no. It's a trap! It's a trap! Trap. From John God bless Maigi. po, Jesus. Pakimura naman po ang tropang Cool Pals na mahilig magpaluwag ng puwet na si Jeric Villalion at Brian Baldago in Joel Villanueva. Ba't puro ikaw ngayon, men eh? Jeric and Brian. Naku, mabeta ngayon si Senator ha. Anong Jeric mga... and Brian. Jeric and Brian, naku, mahilig kayong magpaluwag ng puwet daw. Hindi kayo kakausapin din ni Lord. From JP Actas, pamura in unison ng misis ko na si Jerlene Faye Actas.
na nag-birthday noong January 21. Pakisabi na rin, pa-scorein na niya ako. At galit na ang saging ko. 31. January 31 yan, I'm really sorry. Okay, kaya Jerlyn Faye Actas, Putang ina mo! Belated happy birthday po sa inyo, ma'am. From John Lawrence Catan. Yan ang magandang asawa, yung laging tigas na tigas. From John Lawrence Catan, pabati kay Nigerian James, ang tropa ko na recently engaged, Ian Veto. Hello, Ian Beto. You are already engaged. Before you get married, you go to me so I can pack you in the ass. So Ayan. you can see Milele. Milele means gay. From Arius Vincent Exconde, malutong na mura po galing kay James and Hitler Willie Revillame para kay Arius Exconde from Laika. Ayos, Visconde! Exconde ah. Esconde! Pumunta ka na kaya sa gas chamber. Ikaw ang nanalo para mapatay na tao. Yan, from John Monet, Austria. Pamura po yung fiancé ko na si Benjamin Perez na palaging nanonood at nakikinig na inyong mga episode. Kaya sa'yo, Benjamin, Putang ina mo! From Miguel Bunaladi. Pabati kay Nigerian James, si Chopper. Pagkatapos na lang po, bate sabi niya, aso namin yun. Chopper. Oh, mali yung basa mo. Your instruction is so stupid. Hello, Chapa. I know that you are a dog. What a prank. From Your Neil, prank failed. Definitely. from Neil Adrian Magsambol, pabati naman po kay Tay Ilonggo Nonong sa asawa kong si Star Maxine na hindi ako sinamahan nung Auckland show. Yan ba? Si Star Maxine. Oh, Star Maxine, pinakita mo na hindi mo mahal si Adrian. Kaya hindi ka pumunta. Kaya gusto kong sabihin sa'yo, good job. From Wilfred Eric T. Arganda, pamura naman po kay Kurt ng MEX team ng Triple Mura with Feelings in James Lasing Mode Accent. Yung mga ako lasing eh. Mutangin na naman ito eh. Si Kurt, mutangin na lahat na lang pinapagawa niyo sa akin. Pati naman yung Hindi lang Exconde. Ano ba kayo ka? Tangin na From Perkin Hernandez, pamura kay Iqbal Rems, yung dalawa kong tropang mahilig magbaba ng shorts, Migs De Jesus at James Veloso. Migs and James, pare. Riggs and James. Ano ba yan? Anong request niya? Tuloy mo na! Tuloy mo na! Ano gusto mo? Yung natural mo. Riggs and James. Magkaibigan kayo lalaki. Hindi nyo maitutok sa tamang butas, ano? Malamang hindi kayo asintado dahil sa inyong gay chromosome. Bakit sumusunod kayo? Jay! Chromosome. Ang J ay para sa? Gay. Ay, Jay. Gay. Yeah. From Ermil Ilaya, pamura kay Hitler German Woman sa tropa ko si Robin Reiner. Kaya Robin Reiner, putang ina mo! Hindi, may mga alam kang German words dahil... Aslok. Yeah, from Danilo. Ano ibig sabihin Danilo- ng aslok? Asshole ba? Pakimura po ang girlfriend ko, Yuli Minted Lawyer. Na si Riza. May ganun ba talaga? Kaluwang in Nigerian Joel Villanueva. Ano yung putang ina mo na putla? May shit, Scheisse. Scheisse. Aslok. Aslok. Sounds like love, baby. Ano to? Ayan. Riza Kaluwag, Nigerian Joel James. Hello, this is the true Senata. Hello, I already went to Nigeria because my Lord is not talking to me. Maybe the Lord in Nigeria will ask me, like the lions on the wild. The lions in the wild are now my true Jesus. From Come save me, lion. Ah! I was eaten by my Jesus. Yan, from Gabo para kay Mongolian Rems, pamura sa Beasties. At pakisabi na mag-ambagan na kayo pang 500 per head para matuloy na ang outing nyo sa Boracay. Beasties. Beasties. Oo.
Hey, beasties. Ba't kayo magboboracay? Mas maganda sa Mindoro. Doon kayo makakakita ng madaming gay chromosome. Jay nga, Jay! Alam mo, may nag-comment na sa Spotify sa atin. Yung sa kambal na scientist, may nag-comment siya, bakit yung isa lagi na lang niya sinisingit yung bakla? Bakit nga ba? Hindi, ang para mararamdaman mo pagmamahal pagka-inclusive eh. Dapat kasali sila. Ayan, nasagot na. Okay. Alam na politiko sa At naniwala naman kayo! Pumalakpak pa eh. Pumalakpak pa. Yeah, from Jeremiah, pamura po kay Nigerian James, ang kapatid ko na nahata akong maging cool pal, sina Joseph at Jonah. Hello, Joseph and Jonah. You are all male. So why don't you pack each other in the ass? Don't save me sometime. Yan, from Lester Benedict Lazado, pamura Sir Adrian, aka Sir Madge, kay Nigerian James. Sana mag-Patreon ka na. Hello, what is the name? Sir Madge. Hello, Sir Madge. What kind of name is that? Is that a name of a gay? Yan. And lastly, from Benji Martal, pamura po sa wife kong si Maya Jane. Di niya alam na Patreon ako. Sana ma-surprise siya na mamura siya ni Mongolian Iqbal Rems. Maya Jane. Maya Jane, ha? Maya Jane, Patreon na yung mister mo. Malamang naghahanap siya ng ipapalit sa'yo na magandang puwet at meron ding lawit. Meron din yung asawa mong J chromosome. Ayun. Maraming salamat, Sir Eros. Sana. Thank you, Sir Eros. Thank you, sir. Pasensya na po, Sir Eros. Nakalimutan namin kayong paalisin muna bago namin Picture. nadamay pa kayo. For stand-up shows, visit www.comedymanila.ph. Nandiyan po ang schedule ng lahat ng shows natin sa Brickwall BGC at open mics natin sa Moe's Bar QC at sa The Cool Pals Bar at The Cellar. Again, www.comedymanila.ph. See you sa mga shows. Yeah. See you! Bye-bye! Bye!